Shotgun, PCC, or pistol? Ano ba ang dapat mong kunin for home defense? Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy at ngayong araw pag-uusapan natin ang home defense firearm. Ano ba ang the best? Shotgun ba, PCC o pistol? I-discuss lang natin ang mga advantages and disadvantages nila. Sa video pala na ito, hindi muna natin isasama ang mga rifles na chambered in 5.56 or 7.62 dahil wala pa ako noon. Ngayon, next time na natin siya isama. Okay, so start off muna tayo dito sa shotgun. Ito ay isang halimbawa ng isang shotgun. Ito ay isang pump action shotgun, pero madami pang iba't ibang klase ng shotgun sa ating market. Okay, so advantages ng shotgun. Una ay ang kanyang power at effectiveness against threats. Lalong-lalo na sa medyo close distances, which is at least para sa akin ay ang distance for home defense. Dahil ang shotgun with a double at buck, for example, which is ang choice ko for home defense shotgun, ay nagfa-fire ng multiple projectiles sa isang kalabit, which is pretty cool. Sunod na advantage ng shotgun ay ang kanyang price and availability dito sa ating bansa. Madaling makahanap ng mga murang shotgun around 18K, 20K budget. Meron kang mahahanap na shotgun dyan. Pero of course, kung meron ka namang budget ay kumuha ka na doon sa mga higher price shotgun. So iyon ang mga advantage ng shotgun. Kaya karamihan kapag usapang home defense ay shotgun agad ang iniisip. Lalong-lalo na dahil sa power nito. Pero hinay-hinay muna tayo dahil meron din itong mga disadvantages. Una ay malakas ang recoil, let's say, ng mga ganitong common na 12 gauge shotgun. So kailangan mo ng good technique para makontrol ito ng maayos. In my experience, medyo mas steep ang learning curve sa paggamit ng shotgun, meaning kailangan mo ng extra effort para maging proficient sa paggamit ng shotgun, lalo na sa reload sa mga ganitong common na magazine tube para maging effective sa kanya. Hindi din totoo na sa shotgun kahit hindi mo na i-aim ay tatamaan mo ang iyong target dahil sa spread nito. So kailangan mo pa rin talaga mag-aim. Isa pang disadvantage ay mas kaunti ang capacity nito. For example, ito 5 rounds lang ang capacity nito sa tube at ang reload time sa shotgun ay mas matagal kumpara sa pistol or PCC kung hindi magazine fed ang iyong shotgun. So yun, shotgun advantages and disadvantages. Pumunta naman tayo dito sa PCC or pistol caliber carbine na naging sobrang patok for the past few years. Nasa ganitong configuration sila pero nagsushoot ito ng mga pistol rounds tulad ng 9mm, yung iba merong 45 and 40 caliber at iba pa. Ang biggest advantage para sa akin ng isang PCC for home defense ay madali ito i-shoot dahil meron tayong multiple points of contact at dahil sa very manageable na caliber nito ay sobrang sarap niya i-shoot at mas madali mag-hit sa target. Dahil madali din siya i-shoot ay madali maging mabilis sa kanya at mas maging effective sa paggamit nito. So with a modern pistol round with hollow point at iba pa, it can be a very effective home defense firearm. Isa pang meron ito ay good ammo capacity. So for example, ito meron siyang 30 rounds. Ito namang ating AR9 with a Glock magazine na 33 rounder ay meron siyang 33 rounds. So very good capacity at yung reloads din sa kanya ay pretty fast. Ang biggest disadvantage do ng PCC ay mas mahal ito. On average, usually ang mga PCC na nakikita ko sa ating market around 140 to 200K. Pero meron naman tayong mahahanap na nasa around 70K or less than 100K pero still laking mahal nito compared sa mga budget shotguns. Isa pang disadvantage ay kapareho sa shotgun ay kailangan mo ng space para i-store ito sa bahay. Hindi katulad ng pistol na mas madali itago. So speaking of pistol, ito ang ating sunod, pistol. Alam nyo na naman kung ano ito. Ang advantage ng pistol for home defense para sa akin ay madali siya i-maneuver around tight spaces. Hindi ko sinasabi na mahirap ito gawin sa PCC or shotgun. Sinasabi ko lang na mas madali ito gawin sa pistol. Dahil magaan ito, mas maliit ito, ay mas madali mag-move around gamit ang pistol. Kung kailangan mo din mag-multitask, for example, may tatawagan ka in case of emergency habang naka-ready na ang firearm, ay mas madali ito gawin sa pistol. Pero again, pwede mo pa rin naman yan gawin sa shotgun or PCC. Sa price din ay may mga affordable pistols din naman around 20K to 30K budget. Meron tayong mahahanap dyan. Ang downside ng pistol para sa akin ay mas mahirap ito i-shoot compared, let's say, sa PCC. At under stress, sa home defense situation, ay that is something to take into account. So, ayun lang naman ang mga nakikita kong pros and cons ng shotgun, PCC at pistol for home defense. So, Guns Pinoy, ano ba ang pipiliin mo sa tatlo? Para sa akin, PCC ang nakikita kong pinakabagay na uri ng home defense for my situation. Maaaring mag-agree ka, pwede din namang hindi, pero kailangan natin tandaan na iba't iba tayo lahat. Mayroon tayong iba't ibang environment, iba't ibang layout ng bahay at pangangailangan for home defense. Ang importante ay yung tama para sa iyo
ang kunin mo. Ang home defense din ay hindi lang about firearms. Let's also be responsible sa pag-set up ng ating home para hindi na natin kailanganin ang baril. But again, it's better to have it and not need it than to need it and not have it. So yun lang po, no? Salamat po sa ating Guns Pinoy page sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Syempre, salamat din po sa iyo sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.